Hello mga kapatid. God bless everyone. Thank you Lord. Tayo buhay pa sa kabila ng mga nangyayari ay salamat Panginoon. Salamat magpatid sa inyong pakikinig. Magpakalakas tayo at magpakatibay. Kung saan man tayo sulok ng daigdig mga kapatid. Kung hindi natin kasama yung ating mga mahal sa buhay. Ipagpipray lang natin yan sa Lord. At malayo man umlapit, kaya naman abutin ng Panginoon upang pagplain ng kanyang kamay. Bless God. Hallelujah. Ayun yung ating pagsimulan ngayon mga kapatid ay Kawikaan 17 verse 11. Ang nais ng masama ay paghihimagsik kaya't padala sa kanya isang sugong malupit. Ayan. Pag laging maghimagsik ang tao, padalhan siya ng malupit na sugo ng Panginoong Yahweh. Ikalawang Hari 18 verse 13. Dito yung si Haring Sansikorib. Ano bang pagbasa doon? Si Haring Sansikorib nanuknukan ng bait, yun, nilalait siya, na ito ay naranasan din natin mga kapatid. Tayo yung mga pinagharian ng Lord, sila noon hari, ngayon yung mga pinagharian ng Panginoong Yahweh ay hinahamak, ayun. Ikalawang Hari 18 verse 13 na ikalabing-apat na taon ng paghahari ni Ezekiah, sinakop ni Sansikorib na hari ng Assyria ang malunsod ng Juda na paligiran ng pader. Ayan, 28:30. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, pinasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ayan, kapangyarihan daw ay walang ibang makapangyarihan ay ang Panginoong Yahweh, ang Diyos ng bansang Israel. Verse 29, na huwag niyang paniwalaan si Ezekiah, hindi niya kayo maipagtanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh at ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Ayun, mayabang, malupit yung mapaghimagsik yung hari ng Assyria. Ayan, kaya nagsimula tayo doon sa Kawikaan 17 verse 11. Nais daw masama ipaghimagsik, kaya padalhan siya ng sugong malupit. Praise God. Yung Panginoon lang kagawa nun. Ayun. Verse 33. Mayroon pa na bang Diyos na ng alinman bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria. Ayan. Itong hari ng Assyria ay malupit. Ikalawang hari, yun mga kapatid, 18 verse 13, 28 hanggang 30, tapos 33. Dito na tayo sa 19 verse 1 and 2. Sabi, nang marinig ni Ezekias ang pinasabi ni Haring Sansikorib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Hallelujah. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapagmahala sa palasyo at kalihim niyang si Sibna at ang matandang pare at pinapunta kay propeta Isaias na anak ni Amos. Ayun. Noon kasi pag yung mga propeta, yun ang namamagitan. Pero yung propeta, isang propeta sa panahon ito ay si Jesus, ay namamagitan sa atin. Praise God. Ayun. Verse 6 and 7. Sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Ayan. Tayo ngayon ay nakakaranas tayo ng mga panlalait. Huwag tayong matakot. Kasi tapos na sila. Ito yung mga salitang ito ay binigay lang na sampul ng Panginoon na kahit sila noon mga hari, makapangyarihan ay nakaranas nitong mga malupit na hari din. Ngayon mga pinagharian tayo ng Panginoon, mga pinagharian sa Satanas ay malulupit na kung ano-anong nagawa sa atin. Pero ang Lord ay nariyan para tayo ipagtanggol. Hallelujah. Verse 7, sabi, magpadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y pabalik sa kanyang lupain at doon na siya tsutsugin ni Yahweh. Ayan. Titikbakin siya ni Yahweh doon sa sarili na kadugtong na yun ng ating paralan mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ayun. Verse 10 and hanggang 11 sabi, huwag mo nang dayain ang iyong ito namang hari ng Assyria tuloy ang panlalait kasi hindi naman niya alam yung tagapagtanggol ng bansang Israel ay si Yahweh, nilait pa nga niya Akala niya mas makapangyarihan pa siya doon sa Diyos na buhay. Praise God. Huwag mo nang dayain ang iyong sarili sa pamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos. Ayan. Ayan pa magalit ng galit ang Diyos sa lalaitin yung lingkod niya. Ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Hallelujah. Verse 11, alam mo naman kung paano natalo ng mga naunang hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Sabi ng hari, si Sansikorib. Praise God. Na ngayon ranasan din naman natin ito mga kapatid na talagang kung hindi mo alam yung salitang ito ay talagang manglulumo ka, subalit ang Lord ay napakabuti. Sila noon, nung physical na
na labanan, patyanay. Ngayon naman may makalaban din tayo na gusto tayong tapak-tapakan, pero ang Lord ay may pangako siya. Ayun. Verse 15 hanggang 16, 19 pa din mga kapatid. Kalawang hari. Nanalangin si Ezekias. Ayan, ang panlaban natin ay panalangin. Nang ganito, Yahweh, Diyos ng Israel na kaluklok sa trono, sa ibabaw ng mga kerubin, kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian, sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Ayan. Ito si Sansikurib. Wala naman siyang nilikha at likha rin siya ng Diyos. Ayun. Verse 16. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sansikurib sa inyo, Diyos na buhay. Praise God. Ayan. Narinig ng Panginoong Yahweh ang pag-alipusta niya. Kaya ayun, verse 19. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sansikurib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ayun, yung mga nangyayari sa atin. Niligtas sila noon para malaman ng buong daigdig. Ngayon, niligtas pa rin tayo ng Panginoon para malaman ng buong daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh. Bless God. Oh, ayun. Sila noon hari, ang labanan patyanay, physical. Ngayon naman, yung mga pinagharian ni Satanas at pinagharian tayo ng Panginoon. Oh, versus labanan sa spiritual at sa ano din, sa mga kung anong mayroon tayo. Gusto kami ng mga sakim at ganid na mga pinagharian ng Satanas. Ayun. Verse 22, 2 King 19 pa din. Verse 22, sino ba ang iyong nilalait? Ayun, si Yahweh na ngayon nagsalita ito kay Sansikurib na nilalait niya ang Panginoong Yahweh. Nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw. Hindi mo na ako ginalang ang banal na Diyos ng Israel. Ayan. Verse 27 and 28, ano sabi? Lahat ng ginagawa mo ay aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Oh, amen. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin, ikay nasusuklam. Ayan. Yung mga nasusuklam pala sa ating mga kapatid, sa Panginoong Yahweh pala nasusuklam. Siya nga ang gaganti sa mga unang pinag-aralan nyo. Kawikaan 20 verse 22. Mga kalaban natin, siya ang lalaban doon. Siya ang gaganti. Verse 28, dahil sa matinding puot mo sa akin at kahambugan mong sa akin dilihim. Ayan. Yung makahambugan ng makaaway natin na yan. Kaaway niya ng Lord. Ayun, makahambugan ay dilihim. Ang ilong mong iyay aking tatalian at ang iyong bibig aking bubusalan. Hallelujah. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Ayan. Mula sa likabok, ibabalik mo doon. Kasi yung iba minsan na, iinip, bakit ka nabuhay pa? Hallelujah. Huwag tayong feeling. Kaya nga buhay pa tayo eh. Kasi nga ay nahabag pa rin ang Lord. Tayo ang pinag-usapan dito. Kung sino may kalaban natin, hindi natin kalaban ng Panginoon. Kaya natin panalangin na. Verse 46, 2 King pa din. 44 hanggang 36. Ano sabi? Ipagtanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Ayun, si David kasi yun ay pinagharian din ng Panginoon na lingkod niya. Ayun, alang-alang doon, ililigtas tayo ng Panginoong Yahweh. Praise God. Hallelujah. Verse 34, ayun. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang chinugi nila. Ayan, nagpadala ang Lord ng malulupit na anghel kasi nga ito nga si Sansikurib ay puro paghimagsik ang gusto niyang gawin. Kawikaan 17 verse 11. Kinabukasan ng bumangon ang mga hindi natigbak. Mayroon pa naman natira para nakita nilang naghambalang ang mga tigbak. Kaya nagmadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sansikurib. Yan. Natigbak sa kahiyahiyang paraan. Ayun. Minsan nang si Sansikurib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisrok, na nagsirok siya, si Nisrok palang Diyos niya. Tinigbak siya sa magitan ng tabak ng dalawa niyang anak na sina Adrimelech at Sarisir. Pagkatapos nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat at si Isarhadon ang humalili sa kanyang amang si Haring Sansikurib. Ayan, kahiya yung inabot na dala ang Diyos ng sugong anghel na malupit. Kasi nga, lalait niya yung mga malait sa atin, hayaan lang natin yan kasi ang Lord naman ang nakakaalam. At naranasan natin tayong lalait, hindi naman nakakapanginig rin pakinggan. Pero kung alam ang salita ng Lord, hayaan mo sila. Kasi ang Diyos naman ay kakampi natin, praise God. Ayun, ito pa rin, 2 Chronicles 32 verse
19 hanggang 21, si San Sicorib pa rin dito. Kasi tatlo yung kwento na ito yung San Sicorib, mga kapatid. Doon sa Isaiah 37, 2 King chapter 19, at saka 2 Chronica chapter 32. Bali tatlo. Praise God. Sinabi nila na ang Diyos ng Jerusalem ay tulad lamang ng mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Nagawa lamang ng kamay ng tao. Ayun ang akala nila sa Diyos na buhay ng kapangyarihan. Ayun, dahil dito, nanalangin at humingi ng saklulos sa Diyos niya, si Haring Ezekias at si Propeta Isaias na anak ni Amos. O ayan, pag tayo ang hari ng mga hari na kakampi natin, doon tayo humingi ng tulong. Huwag tayo humingi kung kani-kanino. Kasi tao lang din yan. Ayan, verse 21. Nagsugo si Yahweh ng isang anghel at tinigbak niya ang mga pinuno at mga kawal ng Assyria. Kaya ang hari ng Assyria ay umuwing hiyang-hiya. Ayan, hiyang-hiya. Ayan, marunong mo pala mahiya. Nung pumasok siya sa templo ng kanyang Diyos, tinigbak siya sa saksak ng sarili niyang mga anak. Ayan, kapag ikay malupit, tutudasin ka ng Panginoon sa kahiyahiyang paraan. Kasi nga yun nga mga lumalait sa kanya pinapahiya niya kaya ito ay paalala sa ating mga kapatid. At huwag tayong maghinanakit, mag-enjoy tayo sa buhay. Kung mayroon yung gusto tayong tapak-tapakan, yung pinagmamulupitan tayo, ang Lord ay kakampi natin. Kaya ito ay paalala sa atin mga kapatid. Patuloy tayong magkatatag. Kasi sadyang may mga kaaway na hindi mo naman inaano ay nangaano. Biblical lahat yan. Si Jesus nga grabe yung mga kaaway niya Hindi naman siya gumawa ng buti ay ginantihan siya ng kasamaan. Kasi nga ang buong daigdigan nito ay punong-puno ng kasamaan. Salamat na nakalaya tayo sa kasamaan natin. Kaya thank you Jesus. At ayun mga kapatid, dito tayo nagtapos. Ang Lord ay mabuti sa kabila nating samaan. Niligtas niya tayo. Kung mayroong magawa sa atin ng masama ay wag na lang natin kadibdibin. May likod pa naman. Likod-likod din pag may time. At ang salita ng Lord ang ating kadibdibin at paniwalaan at pagkatiwalaan para ang ating buhay ay maging matiwasay at maging maligaya. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Ang buhay natin maging matiwasay kahit sa gitna tayo ng daigdig nito na pinagharian ng kasamaan ay tayo ipagharian ng buhay ng Diyos ng kabutihan ng bansang Israel. In Jesus' name, Amen.